Isang mapagpalang gabi sa inyong lahat, Papa Dudut, at sa lahat ng bumubuo at nakikinig sa inyong programa online. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Jay. 26 years old at isang houseboy dito sa Project 8, Quezon City. Sumulat ako sa inyo para ilabas ang aking hinaing sa lupit ng kapalaran. Lahat kasi ng taong minamahal ko ay iniiwan lang din ako. 3 taon ang nakakaraan ay nagmahal ako noon, si Karen. Lahat ng pagsubok ay nalampasan ko, maging sa pagtutol ng aking mga magulang kay Karen ay kinaya ko. Halos buong panahon kong binuhos ang lahat sa kanya. Nagtrabaho ako para sa aming dalawa. Halos hindi na ako makatulong sa aking mga magulang dahil mas inuna ko si Karen. Halos lahat ay ayaw sa aming relasyon. Pero nalampasan namin yon at patuloy kaming naging matibay. Pero papadudod sa hindi inaasahang pagkakataon ay napagbintangan ako at nakulong sa pagkakasalang hindi ko alam at hindi ko naman ginawa. Doon ay nasira ang lahat sa amin ni Karen. Anong kailangan mo sa akin? Seryosong tanong sa akin ni Karen. Para bang ayaw niya akong makita noong mga sandaling yon. Namiss kita sobra, kaya heto nagbalik ako. Masaya at may pangunguli lang sabi ko sa kanya. Baka makita tayo ng mga magulang ko. Sige na, umuwi ka na, pagtataboy niya sa akin. Bakit hindi mo naman ako dinalaw doon sa presinto? Ine-expect ko na ikaw ang unang makikiramay sa akin. Alam mo naman di ba na wala akong kasalanan sa ibinibintang nila sa akin? Ilang araw din ako nagtiis doon sa presinto. Hinintay kita roon. Umaasa ako na dadamayan ako ng girlfriend ko pero ano? Hindi ka nagpunta. Kahit kumusta man lang ay wala akong nakuha sa'yo. Karen, alam mo bang ang sakit-sakit ng ginawa mo sa akin? May pagtatampong sabi ko sa kanya. Samantala ay huminga muna ng malalim si Karen bago siya nagsalita. Hindi ako naniniwala na wala kang kasalanan doon sa binibintang nila sa'yo. Nasakta naman ako sa paratang na narinig ko sa kanya. Karen naman, huwag ka naman ganyan sa akin. Inosente ako. Hindi ko nga alam yung binibintang nila sa akin. Akala ko ba girlfriend kita? Bakit mo ako pinagdududahan? Question ko sa kanya. Jay, gusto ko na talaga makipaghiwalay sa'yo. Diretsa niya sa akin. Nanlaki ang mga mata ko sa mga narinig ko. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko, kung iiyak ba ako, kung magmamakaawa ba ako sa kanya. Karen, nakala ko mahal mo ko. Kaya ka nakipagbalikan ulit sa akin. Sabi ko sa kanya na naiiyak. Ngayon ko lang kasi na-realize na wala na akong nararamdaman pang pagmamahal sa'yo. Pag-amin niya sa akin. Patawarin mo ako, Jay, pero kahit na anong gawin ko hindi na talaga kita kayang mahalin pa. Dagdag pa niya. Huwag mo naman sanang sabihin sa akin yan. Nung panahong yun ay sobrang nadudurog na ang puso ko, Papa Dudut. Yun ang totoo. Hindi na talaga kita mahal. Hanggang dito na lang tayo. Diretsa niya sa akin. Suko na kasi ako. Alam kong hindi mo ako kayang bigyan ng magandang buhay. Pagpapatuloy pa niya. Yun lang ba? Oo sige, magsusumikap ako. Paniniguro ko naman sa kanya. Umaasa ako na maniniwala siya sa mga sinasabi ko. Paano mo ako mabubuhay kung sakaling maging asawa mo ako samantalang tagabantay ka lang ng computer shop ng pinsan mo? Magkano lang bang kinikita mo doon ha? Tapos palagi kang walang oras sa akin? Dahil dyan sa trabaho mo kahit kailan hindi ko naramdaman na may boyfriend ako? Jay, kung hanggang doon ka lang mas mabuti pang wag na lang ako magpatali pa sa'yo. At saka meron ako ipagtatapad sa'yo, Jay. Kahit kailan hindi kita minahal. Ginamit lang kita. Nagawa ko lang yon kasi gipit na ako sa pera. Wala pa kasi akong trabaho noon.
Hindi ko alam kung saan ako kukuha ng panggastos ko sa pag-a-apply para sa trabaho. Kaya ako kumapit sa iyo para lang sa pansarili kong interes. Yun naman ang mga sinabi ni Karen sa akin na lalong nagpasakit ng aking damdamin. Nanginig naman ang buong kong katawan dahil sa galit sa kanya at awa sa aking sarili. Ang sama-sama mo, naisumbat ko sa kanya. Pero naisip ko na kasalanan ko rin ang lahat kasi hinayaan ko siyang gamitin ako. Oo, una pa lang ay nakaramdam na ako ng kutob na ginagamit lamang niya ako. Pero dahil sa matagal ko na siyang iniibig noon, ay sinamantala ko ang pagkakataon. Naging masaya naman ang relasyon namin, Papa Dudut, pero sa aming dalawa, ako lamang ang expressive at halos nagdadala ng aming relasyon. Sorry Jay, pero hindi mo na ako mapababalik pa sa dati nating relasyon. Nagpapasalamat pa nga ako at sa wakas ay nakawala na rin ako sa iyo. Hindi na kita kailangan, Jay. Sabi pa sa akin ni Karen na parang baliwala lamang sa kanya ang nakaraan namin. Manggagamit ka, tangi ko lamang nasabi sa kanya dahil sa sobrang disappointment. Manggagamit na kung manggagamit. Kahit ano pang sabihin mo, hindi na ako naapektuhan pa. Matigas niyang sabi sa akin. Alam mo Karen, hindi ko maiwasan tuloy na magalit sa sarili ko kasi nagpakatanga ko sa iyo. Hindi ko maiwasang magsisi. Kasi tinulungan pa kita. Naminahal pa kita. Buong buhay ko ay binigay ko sa iyo. Mas inuna kita kesa sa pamilya ko. Mas inuna kita kesa sa sarili ko. Wala kang utang na loob. Sumbat ko sa kanya. Sige kung yan ang gusto mo, susuko na ako. Paalam Karen. Yun na lamang ang huli kong sinabi sa kanya bago kami tuluyang maghiwalay. Papadudot at nang makalaya ako, pansamantala sa pamamagitan ng pagpiyansa ay nilibang ko ang aking sarili sa pamamagitan ng Facebook at di naglaon ay nakilala ko naman si Rose. Hindi niya tunay na pangalan. Muling nanumbalik ang saya na nararamdaman ko nang nakilala ko siya. Nakalimutan ko si Karen ng dahil sa kanya. Hanggang sa na-develop ako sa kanya at yun na nga niligawan ko siya. Mukhang masaya ang anak ko ngayon na. Ano ba o sino ang nagpapasaya sa'yo? O sisa sa akin ang nanay ko nang mapansin niyang kakaiba ang aking mga kinikilos. Tama po kayo inay. Meron nga po nagpapasaya sa akin. Rose po ang pangalan niya. Inay, nililigawan ko na po siya at malakas ang kutob kong sasagutin niya ako. Sabik na sabik kong kwento sa kanya. Saan mo naman siya nakilala? O sisa pa niya sa akin? Nagkakilala po kami sa Facebook inay, mabait po siya. Maganda parang kayo inay, pagmamalaki ko pa. Anak, nasabi mo ba sa kanya yung tungkol sa nakaraan mo? Ano, tanggap ba naman niya? Maya-maya ay sumeryoso noon si inay na tila ba nag-aalala para sa akin. Hindi ko pa po nasasabi yon sa kanya, pagtatapat ko. Kung yung tungkol po doon sa nakulong ako wala yon. Napatunayan naman pong wala akong kasalanan. Sana matanggap ka niya oras na malaman niya ang totoo. Basta anak, tandaan mo na palagi ako nakasuporta sa iyo. Wika sa akin ni inay noong araw na yon. Samantala kinagabihan ay muli kaming nag-usap ni Rose sa cellphone. As usual ay kwentuhan kami hanggang sa napunta ang usapan sa aking panliligaw sa kanya. Namimiss kita Jay, sabi sa akin ni Rose. Ibig sabihin ba niyan love mo rin ako o sisa ko naman sa kanya? Syempre mahal kita. Biglang pag-amin niya sa akin. Kung gano'n sinasagot mo na ako, tanong ko sa kanya. Jay, sinasagot na kita. Oo, tayo na. Sa wakas at narinig ko rin kay Rose ang matamis niyang oo. Talaga Rose, sinasagot mo na ako? Sabi ko sa kanya habang hindi pa rin ako makapaniwala noon. Ang totoo niyan, kaya ako tumawag sa iyo para sabihin to sa iyo. Hindi na kasi ako makatiis Gusto ko nang maging boyfriend kita. Pagtatapat pa niya sa akin.
Pero saglit lang ang naging kasiyahan ko dahil nakaramdam ako ng kaba. Bago ako mag-celebrate ay kailangang malaman muna ni Rose ang katotohanan tungkol sa akin. Rose, may sasabihin sana ako sa iyo. Kinabahan kong panimula sa kanya. Pasensya na kung ngayon ko lang sasabihin to ha. Nakulong ako dati sa kasalanang hindi ko namang ginawa. Yun lang ba? Naku, wala yun sa akin. Ang mahalaga, wala kang kasalanan. At kung sakaling nagkasala ka man dati ang mahalaga, pinagsisihan mo na ang lahat. Sagot naman sa akin ni Rose. Sa puntong yon ay nakahinga na ako ng maluwag. Bago pa kasi ang pag-uusap namin yon, ay na-text ko na sa kanya yung tungkol sa narating ko. Nag-grade 6 lamang ang natapos ko. Natanggap naman ako ni Rose dahil ayon sa kanya ay mas mahalaga sa kanyang ugali kesa nakatapos man ng pag-aaral o hindi. So meron ka na bang plano para sa unang lakad natin bilang mag-boyfriend-girlfriend? Usisa ni Rose sa akin. Agad naman akong umamin. Wala pa pero pagpaplanuhan ko yan. Sisiguraduhin kong magiging masaya at memorable ang unang paglabas natin bilang magkasintahan. Pangako ko naman sa kanya. Papadudot naging masaya naman ang relasyon namin ni Rose. Wala naman kaming naging problema. Kaya inakala ko na siya na nga ang matagal ko nang hinihintay. Minahal ko siya ng higit pa sa buhay ko, papadudot. Sinikap kong pasayahin bawat araw na magkasama kami. Samantala noong December 14, 2016, ay maswerteng nakasama kami ni Rose sa isang Christmas get-together na organized noon ng isang local radio station para sa kanilang mga fans. Sobrang saya ko noon dahil napasaya ko ang aking pinakamamahal. Kaso papadudot kinabukasan ay biglang nagiba ang ihip ng hangin. Malungkot ka anak. Bakit? May problema ka ba? Ayos lang ba kayo ni Rose? Tanong sa akin ni inay nang mapansin niyang isang araw yata akong walang kibo noon. Nagkatampuhan ba kayong dalawa? Usisa pa niya. Inay kasi po si Rose. Simula po kasi nung umattend po kami ng Christmas get-together bigla na lang siyang hindi nag-text sa akin. Heto nga po, ilang beses na ako nagte-text sa kanya para mangumusta pero hindi po niya ako nire-replyan. Sinusubukan ko rin po siyang tawagan pero hindi po niya yung sinasagot. Kaya nga po inay, iniisip ko po kung may nagawa ako na hindi niya nagustuhan. Kwento ko kay inay habang pinapakita sa kanya ang response ko kay Rose. Ganun ba? Anak, wag mo nang masyadong isipin yun. Bigyan mo muna ng panahon yung kasintahan mo. Kakausapin ka din niya. Malay mo baka masyado lang siyang abala ngayon. Kaya wala siyang panahong replyan yung mga text mo sa kanya. Huwag kang kabahan dun. Paliwanag naman sa akin ng aking ina. Kaso po inay, hindi ko po maiwasang hindi kabahan. Ewan ko po ba? Pero parang hindi maganda yung dating sa akin ng bigla niyang panlalamig. Huwag naman po sanang maulit yung nangyari sa amin ni Karen dati. Pag-aalala ko noon. Samantala, pagsapit ng hapon ay nakatanggap ako ng tawag mula kay Rose. Agad ako nakaramdam ng kaba nang marinig kong malungkot ang kanyang boses. Maghiwalay na tayo, Jay. Diretsang sabi sa akin ni Rose. Pero bakit naman? Ano bang kasalanan ko? May nagawa ba akong mali? Ano? Nakukulangan ka pa ba sa pagmamahal ko? Rose, kung may gusto ka, sige, bibigay ko sa'yo. Huwag mo lang akong hiwalayan. Ayaw kong mabaliwala ang ilang buwang pinagsamahan natin. Pagmamakaawa ko noon sa kanya. Ngayon ko lang kasi na-realize na hindi pala kita mahal. Naawa lang pala yung nararamdaman ko para sa'yo. Ang totoo niyan, matagal ko nang gustong sabihin ito sa iyo kaso nahihiya ako. Naging mabait ka naman kasi sa akin. Wala akong masasabi sa pagiging maalaga at maalalahanin mong boyfriend. Pero kasi Jay, kulang pa. Hindi naging sapat yung naging kabutihan mo sa akin para mahalin kita ng buo. Jay, sorry. Sorry talaga. Pero hindi na kita kaya pang mahalin. Pag-amin sa akin ni Rose. Hindi naman ako nakaimik dahil sa sobrang pagdadalamhati. Nagpatuloy naman si Rose. Sa totoo lang nakokonsensya ako ngayon sa ginawa ko sa iyo.
Pero wala akong choice, Jay. Kailangan kong gawin to. Kapag hindi ko kasi ginawa to lalo lang akong makakasakit sa'yo. Paliwanag pa niya sa akin. May mahal ka ng iba? Usisa ko sa kanya. Wala, hindi kita pinagpalit sa ibang lalaki. Sagot naman niya sa akin. Rose, masakit tong ginagawa mo sa akin. Umasa kasi ako. Umasa ako na mahal mo talaga ako. Minahal kita. Naibuhos ko na sa iyo ang lahat. Kaya nga hindi ko talaga matanggap na sa ganitong paraan lang matatapos ang lahat, Rose. Wala na ba talagang pag-asa sa ating dalawa, ha? Muli kong tanong sa kanya. Sorry pero wala na talaga tayong pag-asa. Tipid pero diretsa ang sagot pa ni Rose sa akin. Papadudod sa pangalawang pagkakataon ay muling nadurog ang puso ko. Nanumbalik ang lahat ng sakit. Pero hindi ako sumuko noon at sa halip ay sinubukan ko pa ring makipagbalikan kay Rose. Oo, kinain ko ang pride ko at nagpakababa ako. Ginawa ko talaga ang lahat, bumalik lamang sa akin ang taong mahal ko. Papadudot hindi ako sumuko noon para bumalik sa akin si Rose. At noon ngang January 10 ay nagkabalikan din kami. January 15 ay nag-celebrate pa kami ng aming monthsary. Pero hindi na siya katulad ng dati na sweet sa akin at sobra talaga akong nasasaktan doon. Pero nagpretend na lamang ako na okay ako. Pero papadudot pagkalipas ng ilang pang mga araw ay muling nawala ulit sa akin si Rose. Gusto sana kitang kausapin tungkol sa isang mahalagang bagay. Hindi ako dapat nakipagbalikan sa iyo. Malungkot na wika ni Rose sa akin. Kahit na nung pilit ko na mahalin ka hindi ko talaga magawa, Jay. Gusto ko na makipaghiwalay ulit sa iyo, sabi pa niya sa akin. Sa puntong yon ay hindi ko naman napigilang umiyak. Rose naman, nakala ko ba nangako na tayo sa isa't isa? Na wala nang iwanan. Pero bakit ganito? Anong kasalanan ko sa iyo para gawin mo to sa akin? Sorry talaga pero Jay, sa pagkakataong ito buo na talaga ang desisyon ko. Ayaw ko na. Maghiwalay na tayo. Yun ang huling desisyon ni Rose na alam kong hindi na magbabago pa. Pagkatapos noon ay inamin na rin niya sa akin na may iba na siyang mahal. Kung hindi mo pala ako mahal, sana hindi mo na lang ako pinaasa pa. May paninising sabi ko pa noon sa kanya. Sino bang namilit na magkabalikan tayo? Hindi ba ikaw? Balik pa niya sa akin. At ako pa ngayon ang may kasalanan? Sarkastikong tanong ko sa kanya kahit nagaralgal noon ang aking boses dahil sa pag-iyak. Oo Jay, kasalanan mo. Kasalanan mo kaya ka nasasaktan ngayon kasi pinagpipilitan mo ang sarili mo sa akin kahit na alam mong hindi na po pwede. Sa puntong yun ay nagtaas na siya ng boses sa akin. Kasalanan ko ba na mahalin kita? Tanong ko sa kanya. Oo, sinabi ko na nga kasi sa'yo na huwag kang magpakatanga pero ginawa mo pa rin. Jay, sorry talaga. Ayaw ko namang sabihin to sa'yo pero panahon na para magising ka sa katotohanan. Hindi tayo ang magkapalaran. Yun ang dapat mong tanggapin. Yun ang huling sabi niya sa akin. Papadudot halos isang buwan akong wala sa sarili, tulala, walang kulay ang mundo. At noong March 2017 ay nakita ko sa Facebook na may ibang boyfriend na si Rose at masaya na siya. Kaya tinanggap ko na lamang ang lahat at sa awa ng Diyos ay muli akong nakabangon. Makalipas nga ang ilang buwan ay nakilala ko naman si Anne, hindi niya tunay na pangalan. Isa siyang single mom. Naging magkaibigan kami at nahulog ang loob ko sa kanya kaya hindi na ako nagdalawang isip pa at niligawan ko na siya. At hindi naglaon ay naging kami na nga. Muli ako nabuhay ng loob dahil kahit na may anak siya, ay hindi naging hadlang yon para mahalin ko siya ng buong buo. Marami kaming pangako sa isa't isa at wala kaming pakialam sa aming mga nakaraan. Mahal mo ba ang anak ko? Natatandaan kong tanong ni inay kay Anne. Agad namang sumagot noon ang girlfriend ko. Opo, mahal na mahal ko po si Jay. Paniniguro pa niya. Napangiti naman si inay pagkaraang marinig yon. Mabuti naman kung ganon. Alam mo Ann, sana ikaw na. Sana ikaw na ang destiny niya. Kasi alam mo ba, matagal na niyang hinahanap ang destiny niya. Sabi nga po sa akin niya ni Jay, nakangiting response ng aking girlfriend. Makakaasa ka rin sa anak ko na mamahalin ka niya. Paniniguro pa sa kanya ni inay. Siya nga po pala, may ipagtatapat po sana ako sa inyo.
Maya-maya ay wika ni Ann. Alam na po ito ni Jay. Isa po kasi akong single mom. Pag-amin niya sa aking ina. Agad naman siyang inalo ni inay. Ann, walang kaso sa akin kung dalagang ina ka. Ang mahalaga sa akin ay mahal mo ang anak ko at masaya ang anak ko sa piling mo. Sabi pa niya sa aking girlfriend. Alam niyo po inay, sobra po ako nagpapasalamat ngayon sa Diyos kasi nahanap ko na rin ang destiny ko. Inay, sigurado po akong si Ann ang nakalaan sa akin. Natutuwa akong sabi sa kanya. Sana maging masaya kayo sa relasyon ninyo at sana'y panghabang buhay na yan. Pagkatapos noon ay muli siyang bumaling sa girlfriend ko. Ann? Bakit po inay? Tanong ni Ann. Makakaasa ba ako sa iyo na hindi mo sasaktan at iiwan ang anak ko? Tumango naman si Ann bilang sagot. Opo, makakaasa po kayo. Hindi ko po iiwan si Jay. Tanggap mo naman siguro ang nakaraan ng anak ko. Muling sumagot si Ann sa tanong ni inay. Opo, tanggap ko po si Jay maging sino man siya. Mabuti kung ganun. Gabayan sana kayo ng Diyos at sana'y matupad ninyo ang mga pinangako ninyo sa isa't isa. Naway gumanda sana ang buhay ninyong dalawa. Yon ang naging basbas ni inay sa aming relasyon. Papadudot naging maayos naman kami noong una ni Ann. Naramdaman ko namang minahal naman niya ako pero lumipas ang mga buwan ay tila nagbago rin si Ann ng pakikitungo sa akin. Bigla na lang siyang nanlamig hanggang sa isang araw ay nakatanggap ako ng tawag mula sa aking girlfriend. Nasan ka na ba? Kanina pa akong naghihintay sa iyo dito. Darating ka ba? Tanong ko noon sa kanya dahil noong araw na yon ay may nakatakda kaming lakad. Nasa bus station ako. Tipid na sagot ni Ann sa akin. Nagtaka naman ako sa aking narinig. Bus station? Bakit? Anong ginagawa mo dyan? Uwi ako ng probinsya kasama ang anak ko. Sagot niya. Bakit hindi mo naman sinabi sa akin yan? Kailan ang balik mo? Muli kong tanong sa kanya. Labis akong kinabahan sa tono pa lamang ng kanyang boses. Hindi na ako babalik pa dyan. Sagot niya ulit sa akin. Ann, anong ibig mong sabihin ha? Nagsimula na akong mag-hysterical. Alam ko na kasi ang kasunod noon, Papa Dudut. Jay, sorry pero ayaw ko na. Hindi na ako masaya sa'yo. Kaya makikipaghiwalay na ako sa'yo. Pagtatapat sa akin ni Ann. Naman? Huwag mo naman sabihin yan sa akin. Sa puntong yun ay hindi ko na napigilan pang umiyak. Jay, gustuhin ko man na mahalin kita pero hindi ko talaga kaya. Oo, inakala ko na mahal kita pero bigla ko na lang naramdaman na hindi na pala kita mahal. Naawa lang pala ang nararamdaman ko para sa'yo. Pag-amin pa niya sa akin. At saka nag-aalala lang din ako sa magiging kinabukasan natin. Jay, anong klaseng buhay ang maibibigay mo sa akin sakaling ako ang makatuluyan mo? Mabibigyan mo ba ako ng magandang buhay? Hindi, pareho lang tayong katulong. Dagdag pa niya. Kaya ko namang magsumika para mabigyan ka ng maayos na buhay. Wika ko naman sa kanya. Mahirap nang sumugal, Jay, patawarin mo ako pero ayaw ko na ng buhay ng walang kasiguraduhan. Sorry talaga, Jay, pero hindi pala akong babaeng nararapat para sa'yo. Akala ko ikaw na. Nagkamali pala ako sa pag-aakalang ikaw ang babaeng destiny ko. Wala ka rin palang pinagkaiba sa mga babaeng nang iwan at nanakit sa akin. Paninisi ko pa sa kanya. Hindi ko gustong saktan ka, pero wala na akong magagawa pa. Kailangan na nating maghiwalay. Katwiran naman sa akin ni Ann. Pakiusap, Jay, wag mo namang tangkain pang makipagbalikan sa akin kasi hindi na mangyayari pa yon. Sana pagkatapos ng pag-uusap natin wag mo na sana akong guluhin pa. Kung mahal mo talaga ako, irerespeto mo ang desisyon ko. Pakiusap pa niya sa akin. Pagkatapos nito ay hindi na kita guguluhin pa. Irerespeto ko ang desisyon mo. Yun na lamang ang huli kong sinabi sa kanya bago tuluyan ko na siyang hindi nakita. Papadudot ng mga panahong yon ay gusto ko nang mamatay. Naisip ko na napakasaklap ng kapalaran ko at lahat ng minahal ko ay nawawala sa akin. Inisip ko rin na saan ako nagkamali. Saan ba ako nagkulang? Nagmahal lang naman ako ng sobra pero bakit kulang pa rin at para akong pinagdadamutan ng panahon para maging masaya.
Ang sakit talaga, Papa Dudut. Hindi na ba ako dapat magmahal ng totoo? Paano mawawala ang sakit na nararamdaman ko? Papa Dudut, sana po ay mabigyan ako ng payo ng inyong mga tagapakinig kung ano ang dapat kong gawin para ako'y mahalin at lubusang maging masaya sa buhay pag-ibig. Muli maraming salamat and God bless sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Jay. Maraming salamat, Jay, sa pagbabahagi mo ng iyong kwento sa Papa Dudut YouTube channel sa ating segment na Papa Dudut Stories. Nakakalungkot na malaman na iniwang ka ng mga minahal mong babae. Siguro ay nangyari yon dahil sa pangamba nilang hindi mo sila mabibigyan ng magandang buhay dahil sa kasalukuyang estado ng iyong buhay. Pero huwag kang ma-discourage doon. Ipagpatuloy mo lang ang iyong pagsusumikap dahil darating din ang panahon. At aasenso ka rin. Tungkol naman kina Karen, Rose at Anne, kalimutan mo na sila, Jay. Maaaring hindi sila ang mga babaeng nagmamahal ng tapat sa iyo. Pero tulad ng sinasabi natin sa karamihan, mahahanap mo rin ang tunay mong pag-ibig sa tamang panahon. Kaya huwag kang panghinaan ng loob. Tanggapin mo na lamang na wala na si Anne at mag-move on. Basta, Jay, magmahal ka pa rin ng totoo dahil dyan mo mahahanap ang totoong magmamahal din sa iyo. Una sa lahat ay binabati ko ng isang magandang gabi ang lahat ng mga ka-online na nakikinig ngayon. Isa po ako sa mga diehard fans ng programa ninyo sa radyo mula noon hanggang ngayon. Kaya naman tuwang-tuwa ako nang nalaman ko na meron kang YouTube channel. Dahil mas maraming kwento ang aking mapapakinggan. Papa Dudut, matagal ko nang gustong ibahagi sa inyo ang kwento ng buhay ko. Siya nga pala, tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Monami. Laking bukid noon at galing sa isang broken family. Bata pa lamang ako nang iwanan kami ng aking nanay at napunta ako noon sa pangangalaga ng tiyuhin ko. Pero Papa Dudut, naging kalbaryo ang buhay ko sa kamay ng tiyuhin ko dahil parang hindi ka mag-anak ang turing nila sa akin. Dahil sa mga naranasan kong pang-aapi ay napilitan akong lumayas sa kanila at makipagsapalaran sa Maynila. August 1999 nang mapadpad ako sa Muñoz sa Quezon City at nagtrabaho ako doon bilang tindera. Samantala ay nakakuha ko ng impormasyon mula sa mga kamag-anak tungkol sa address na tinitirhan ng nanay ko sa Sangangdaan, Quezon City. Kaya agad ko ring yung pinuntahan. Monami? Ikaw ba talaga yan? Ikaw ba talaga yung bunsong anak ko kay Nestor? Tanong sa akin ng aking ina. Opo, ako nga po. Naiiyak kong sagot sa kanya. Pagkatapos noon ay nagyakapan na kaming mag-ina. Maliit ka pa noon nung iniwang kita sa tatay mo. Pero ngayon ay ang laki mo na, anak. Dalagang dalaga ka na, sabi pa niya sa akin. Mahabang taon na rin tayong hindi nagkita, inay. Yun naman ang paalala ko sa aking ina. Anak, patawarin mo ko. Patawad kung iniwan ko kayong 5 magkakapatid sa poder ng tatay ninyo. Hindi ko gustong iwanan ko kayo kaso ayaw kayong ibigay sa akin ng ama ninyo. Paliwanag pa niya sa akin kung bakit nawala siya ng mahabang panahon sa piling namin. Inay, matagal ko na po kayong pinatawad. Alam niyo po ba? Matagal ko na po kayong hinahanap. Kaya po ko lumuwas papunta ng Maynila ay para hanapin kayo. Inay, masaya na po ako ngayon kasi nagkita na po tayo sa wakas. Wika ko sa kanya habang hindi ko may paliwanag ang sayang nararamdaman ko ng mga sandaling yon. Samantala, pagkatapos noon ay pinapasok niya ako sa bahay. Nakaramdam ako ng kaunting hiya dahil nakatingin sa akin ang mga kapatid ko sa ina na tila nanunuri sa aking itsura. Ang iba naman ay walang pakialam. Ma, sino po yung kasama ninyo? Sabi sa akin ng aking kapatid sa ina. Tansya ko ay siya ang pinakamatanda sa anak ni inay sa pangalawang asawa. Jess, siya ang ate mo na mo. Kapatid mo siya. Inform naman sa kanya ng aking ina. Napatingin ulit sa akin ang aking kapatid na si Jess
na Jess pala ang pangalan. Jess, kumusta ka na? Bati ko sa aking kapatid. Pero hindi sinagot ni Jess ang aking bati. Halata sa kanya na hindi siya masaya na makita ako. Ma, kapatid ko po ba talaga siya? Oo anak. Anak ko siya sa una kong asawa. Sana'y maging mabait ka sa ate Monami mo, ha? Ang sabi ni inay sa kanya. Pero hindi sumagot noon ang aking kapatid. Halatang hindi ako welcome sa kanya. Napansin naman yon ni inay kaya nagdesisyon na lamang siyang bumaling sa akin para ma-divert ang aking atensyon. Monami, 4 ang naging anak ko sa pangalawa kong asawa. 3 lalaki at 1 babae. Bali, 9 na kayong magkakapatid ngayon. Kwento pa niya sa akin. Nasaan na po yung pangalawa ninyong asawa? Maya-maya usisa ko sa aking ina. Wala na siya. Hiwalay na kami ni Noling matagal na. Wala na nga akong balita sa kanya eh. Kwento niya sa akin. Pero may bagong pag-ibig na ako ngayon. Nagulat naman ako sa aking narinig. At bago pa ako makapagsalita ay dumating ang lalaking tinutukoy ni inay na kanyang bagong pag-ibig. Tess, mahal, sabi ng lalaki sabay halik nito sa pisngi ng aking ina. O Boyet, hindi ka ba aalis? Anong oras na? Late ka na sa trabaho mo. Nag-aalalang wika ni inay sa kanyang bagong kinakasama. Huwag kang mag-alala. Nagpaalam ako sa supervisor ko na 12:00 na ako ng hapon papasok sa trabaho. Sino yung kasama mo? Tanong nito pagkaraang tumingin ito sa akin. Boyet, siya si Monami. Siya yung sinasabi ko sa iyo dati na anak ko kay Nestor. Inform ni inay sa pangatlo niyang asawa. Pagkatapos noon ay bumaling na siya sa akin. Monami, siya nga pala. Saan ka pala tutuloy? Tanong niya sa akin. Ang totoo po niyan wala po akong matutuluyan sa ngayon. Kakausapin ko pa lang po sana sina Tita Rina. Sagot ko naman. Naku, malayo pang Muntinlupa mula dito. Anak, dito ka na lang tumuloy sa amin. Offer niya sa akin. Naku, nakakahiya naman po yata kay Tito Boyet. Wika ko naman. Agad namang nagsalita ang pangatlong asawa ni inay. Ano ka ba Monami? Ayos lang yon sa akin. At saka anak ka ni Tess kaya may karapatan kang kugkupin ng mama mo. At saka huwag kang mag-alala. Ayos lang sa akin kung titira ka dito. Papadudot mahirap ang buhay ng nanay ko. Kung kaya't nagpa siya akong tulungan sila. Nagsumikap ako sa pagkatrabaho bilang tindera tapos ay naging kasambahay ako. Pero dahil sa hindi naging sapat ang kinikita ko kaya nagpa siya akong mag-ibang bansa. Tandang-tanda ko ay may nagalok sa akin na magtrabaho sa Syria bilang domestic helper. May 2006 noong makaalis ako papunta ng Syria. Pero papadudot naging kalbaryo ang buhay ko. Dahil malupit ang mga naging amo ko. At pinapasweldo lamang nila ako ng $100 kada buwan. Kaya nang matapos ang kontrata ko ay wala akong naipong pera dahil lahat ng kakarampot kong sweldo ay pinapadala ko sa nanay ko at mga kapatid ko sa labas. Taong 2010 naman, nang makapagtrabaho ko sa Qatar, lumalaki na noon ang mga kapatid ko at ang panganay ng nanay ko sa pangalawa niyang asawa na si Jess ay magkokolehiyo na noon kaya isang araw. Monami, anak, kumusta ka na dyan sa Qatar? Tanong muna sa akin ni inay nang sagutin niya ang aking tawag. Eto po, pagod na pagod, sagot ko sa kanya. Sa kada araw ako po ang naglilinis ng 3 palapag na bahay ng amo kong Arabo. Ako din po ang tagaluto, tagaplansya, tagalaba, tagalinis ng 3 kotse ng mga amo ko. Tapos ako din po nag-aalaga ng 3 anak nila. Kaya pagod na pagod po ako inay. Kwento ko pa sa kanya. Mamayang kaunti sinabi na ni inay ang kanyang pakiusap sa akin. Anak, hihingi sana ako ng tulong sa iyo. Panimula niya. Si Jess kasi mag-aaral na sa kolehiyo ngayong darating na pasukan. Nakapasa kasi siya sa entrance exam niya sa napili niyang kolehiyo. Bali HRM ang gusto niyang kuhaning kurso. Anak,
Pwede bang tulungan mo ako sa pagpapaaral kay Jess? Huwag kang mag-alala anak. Kapag nakatapos naman siya makakatulong naman siya sa iyo sa pagtataguyod sa pamilya natin. Pakiusap niya sa akin. Sige po, titingnan ko po ang makakaya ko. Pero hindi ko po maipapangako sa inyo ha. Yun ang sinabi ko kasi wala akong kasiguraduhan kung kakayanin ko ang mas mabigat na responsibilidad. Medyo na-disappoint naman si inay sa sinabi ko. Anak naman, kapatid mo pa rin naman si Jess. Inay, hindi ko po sinasabing porket half-brother ko lang po si Jess, hindi ko na po siya tutulungan. Tutulungan ko po siya pagkaklaro ko. Kaso inay, hindi ko po maipapangako sa inyo o sa kanya na matutulungan ko siya ng buo sa pag-aaral niya kasi maliit lang po ang sinasahod ko dito. Paliwanag ko pa sa kanya. Bakit, magkano bang sinasahod mo dyan sa Qatar? Usisa niya sa akin. Inay, ngayon ko lang po aaminin to sa inyo ha, pero $200 lang po ang pinapasahod sa akin ng amo ko. Pag-amin ko naman sa kanya. Ano, ganun lang kaliit? Hindi naman makapaniwala si inay sa aking sinabi. Nagsasabi po ako sa inyo ng totoo. Hindi po malaki ang kinikita ko dito bilang domestic helper. Kaya hindi ko po maipapangako sa inyo na makakaya kong akuin ng buo ang pag-aaral ni Jess. Wika ko naman sa kanya. Pero mukhang hindi naniniwala noon si inay sa sinasabi ko. Anak, wag mo naman sana kaming pagkaita ng tulong. Agad naman akong sumagot pagkarinig ko noon. Anong sabi po ninyo inay? Ako pinagkakaitan ko kayo ng tulong? Inay naman, halos lahat na nga ng sinasweldo ko pinapadala ko na sa inyo. Hindi po ako nagdadamot at kung may pera naman po ako hindi po ako nagdadalawang isip na magpadala sa inyo. Inay, wag niyo po sana akong pag-isipan ng ganyan. Hindi po ako madamot, ang sabi ko pa sa kanya. Samantala narinig ko namang huminga ng malalim si inay bago humingi ng paumanhin sa akin. Pasensya ka na anak ha. Hindi ko lang kasi alam kung saan ako kukuha ng perang ipagpapaaral kay Jess. Kung bata-bata lang ako maghahanap ako ng trabaho. Kaso ilang beses ko nang sinubukang maghanap ng permanenteng trabaho pero hindi ako natatanggap kasi sa edad kong ito. Monami, anak, ikaw lang ang pag-asa ko. Tulungan mo na si Jess. Para sakaling makatapos siya ng kolehiyo matulungan pa niya ang 3 pa niyang nakababatang kapatid. Ang sabi pa niya sa akin. At para maibsan ang pag-aalala ni inay ay isang pangako na ang aking binitawan. Sige po, kakayanin ko po alang-alang sa kapatid ko. Hindi ko naman binigo ang nanay ko at inako ko ang pagpapaaral kay Jess sa kursong HRM. Papadudot nagsumikap talaga ako sa pagtatrabaho at kahit na $200 lang ang sahod ko kada buwan, ay naging masipag pa rin ako. Sa awa naman ng Diyos ay nakaya ko naman ang pagpapaaral sa kapatid ko. Pero noong 2011 ay isang masamang pangyayari ang hindi ko inaasahang darating sa buhay ko. Nakatanggap ako ng message mula sa aking pinsang si Gracia, kaya dali-dali ko siyang tinawagan. Monami, huwag ka sanang mabibigla sa ibabalita ko sa iyo ha. Si Tita Tess kasi, para bang hesitant si Gracia na ituloy ang kanyang sasabihin. Dahil doon ay nakaramdam ako ng matinding kaba. Ano ba kasi yun? Sabihin mo na sa akin, Gracia. Monami, patay na ang nanay mo. Nanlumo naman ako sa aking narinig na balita. Pero bakit? Anong nangyari kay inay? Bakit siya namatay? Kailan pa siya namatay? Yan ang mga tanong ko sa aking pinsan. Inatake sa puso ang nanay mo kagabi lang. Naisugod pa namin siya sa ospital pero hindi na rin siya umabot ng buhay. Nakaburo na siya dito ngayon sa bahay ninyo. Balita pa niya sa akin. Hindi ko naman mapigil ang umiyak ng sandaling yon. Yung mga kapatid ko, kumusta na sila? Tanong ko pa sa aking pinsan. Eto sila kasama ko. Nagdadalamhati sila hanggang ngayon. Nakikiramay ako sa iyo, Monami. Naiyak na rin ang sagot ni Gracia. Ano, makakauwi ka ba dito?
Hindi ko alam eh. Hindi ako sigurado kung papayagan ako ng mga amo ko. Pag-aalinlangan ko. Subukan mong pakiusapan ng mga amo mo na pauwiin ka nila. Siguro naman ay maintindihan nila ang sitwasyon mo. Monami, kailangan ka ng mga kapatid mo ngayon. Wala silang ibang masasandalan kundi ikaw lang. Pakiusapan ni Gracia sa akin. Papa Dudut, hindi ako nakauwi sa burol ng nanay ko kaya wala akong ginawa noon kundi ang umiyak na lamang. Hanggang sa nagkasakit ako noon pero nilakasan ko pa rin ang loob ko. At pilit ko pa rin kinaya ang lahat dahil ayaw kong mapabayaan ang sarili ko. Ako na lamang kasi ang inaasahan ng mga kapatid ko. Papa Dudut, pagkatapos ng kontrata ko sa Qatar ay nadestino naman ako sa Kuwait pero naging malas ako noon. Dahil nakatrabaho ko ang isang Bombay at isang Pinay na naging kontrabida sa buhay ko. Sinaraan nila ako noon sa amo ko kaya maaga akong napauwi. 2014 nang makabalik ako sa Pilipinas at nagpa siya na dito na lamang magtatrabaho. Kaso Papa Dudut ay sari-saring problema ang dumating sa akin. Nariyan ang pagrebelde ng kapatid kong si Jess na simula noong namatay ang nanay namin ay naging barkadero na. At nalulong na sa mga bisyo. Hanggang sa isang gabi nasangkot si Jess sa gulo. At pati ako ay nadamay dahil noong sandaling yon ay umawat lamang ako. Tinamaan ako ng bato sa ulo na para sana sa kapatid kong si Jess. Pero imbis na saklolohan ako ng aking kapatid ay nagalit pa siya sa akin dahil daw sa aking pakikialam. Kaya sa huli ay si Gracia na ang tumulong sa akin noon para madala ako sa ospital. Papa Dudut, nadala ko noon sa ospital at tinahi noon ang pumutok na sugat ko sa noo. Pero habang nandun ako ay hindi ako dinamayan ng kapatid kong si Jess. Baliwala lang sa kanya ang nangyari sa akin na siyang kinasama ng loob ko. Samantala isang araw, isang katotohanan ang aking nadiskubre tungkol sa kapatid ko. Ano yung ginagawa mo ha, Jess? Tanong ko sa aking kapatid nang mapansin kong busy siya sa kanyang ginagawa. Agad namang nataranta si Jess. Wala ate, wala. Tipid niyang sagot sa akin habang gulat na gulat. Napansin ko naman na tila may tinatago si Jess sa akin. Kaya lalo akong na-curious. Nilapitan ko siya at kinapkapan. Nagpanik naman si Jess at tinulak ko. Samantala'y natanaw ko sa hindi kalayuan ang isang foil, isang lighter at isang sachet ng puting powder na kutob ko ay pinagbabawal na gamot. Droga ba to ha? Ano Jess, tama ba ako? Kumpronta ko sa kanya nang kinuha ko ang sachet na pilit inaagaw ng kapatid ko. Alam mo naman pala bakit ka pa nagtatanong? Sarkastikong sabi niya sa akin. Sa sobrang galit ko naman ay nasampal ko ng malakas ang aking kapatid. Wala kang galang sa ate mo, galit na sabi ko noon sa kanya. Agad naman akong sinigawan ni Jess. Bakit mo ko sinampal? Ikaw ate, sumusobra ka na ha, napipiko na ako sa'yo. Ako rin Jess, napipiko na ako sa'yo. Balik ko sa kanya. Huwag kang umasta na parang ikaw si mama. Kahit kailan ate hindi mo mapapantayan si mama. Protesta niya sa akin. Siguro nga hindi ko mapapantayan si mama. Kasi katulad mo anak lang din niya ako. Pero patay na si mama. At bilang nakakatanda mong kapatid, obligasyon kong ituwid yang baluktot mong pag-iisip. Katulad niyan, gumagamit ka ng droga. Alam mo ba kung ano ang masamang maidudulot niyan sa'yo? Tanong ko pa sa kanya. Pero imbis na sagutin ang aking tanong ay lalong nagmalaki pa si Jess. Ayan ka na naman. Nagmamaranong ka na naman sa amin. Sabi pa niya. Pinag-aral kita, hindi para gumamit lang ng droga. Diin ko sa aking kapatid. Alam mo Jess, naiinis na talaga ako sa iyo. Paano kasi wala kang pagpapahalaga sa mga naitulong ko sa iyo? Pinag-aaral kita, tinutulungan kitang makahanap ng trabaho. Ginasusan ko ang lahat ng requirements mo, lalo na yung pagkuha mo ng driver's license. Pati yung mga utang mo at mga kasong kinasangkutan mo ako na ang umareglo. Hindi lang yan, ang dami kong pinadalang pera para sa iyo noong nasa Qatar ako. Tapos ninakawan mo pa ako ng 11,000. Pero ano
Ano lang ang ginanti mo sa mga ginawa kong pagtulong, pagpapasensya at pagpapatawad sa mga kasalanan mo sa akin? Wala. Puro sakit ng ulo lang ang ibinigay mo sa akin. Yon ang naging litanya ko sa kanya. Teka, ano to? Sumbatan na? Kumpronta ni Jess sa akin. Ayoko sanang manumbat pero gusto ko lang itanong sa iyo ng masinsinan ha, Jess? Sa lahat ba ng mga naitulong ko sa iyo sa lahat ng paghihirap ko para sa iyo. Pero ni minsan hindi ko narinig sa iyo ang pagpapasalamat sa akin. Mahirap bang magpasalamat? Salitang salamat lang, pinagdadamot mo pa sa akin? Sabi ko sa kanya. Bakit ako magpapasalamat sa iyo? Kay nanay lang ako dapat magpasalamat, insist niya sa akin. Anong sabi mo? Bakit nakalimutan mo, Jess? Ako ang tumulong sa iyo. Kung hindi dahil sa akin, hindi ka makakapag-aral ng kolehiyo. Kung hindi dahil sa akin, hindi mo masusunod ang lahat ng gusto mo. Yon ang paalala ko sa kanya. Ang kapal ng mukha mo, Jess. Wala kang utang na loob. Kung ganyan ka lang pala, di sana hindi na ako nagpakahirap sa iyo. Dugtong ko nang hindi ko na matiis ang inis sa aking kapatid. Sana nga ate, hindi ka na nagpakahirap sa akin. Wika pa niya imbes na magsisi sa mga kasalanan niya. Oo nga, ang tanga-tanga ko kasi sinunod ko pa ang kagustuhan ni inay. Sana pala hinayaan na lang kitang maghirap. Pinagsisisihan ko na tinulungan pa kita, Jess. Wala kang utang na loob. Wala kang kwentang tao. Galit na sabi ko sa kanya. Papadudot, sobrang sama ng loob ko sa kapatid kong si Jess. Dahil kahit na anong pangaral ko sa kanya ay hindi siya nakikinig sa akin. Nagpatuloy siya sa pagiging adik kaya madalas kaming magtalo noon. Hanggang sa noong September 2014 ay bigla na lamang siyang umalis sa bahay para pumunta ng Misamis kung saan ay naroon ang kanyang ama. Ay sa sana papadudot dahil natahimik na noon ang buhay ko. Kasi wala akong kalam-alam na sinisiraan na pala ako ni Jess sa mga kamag-anak namin. Monami, ano yung nabalitaan ko na pinalayas mo daw si Jess sa bahay ninyo? Tanong sa akin ni Gracia. Nagulat naman ako sa tanong niya sa akin. Hindi ko kasi alam ang sinasabi niya. Ha? Anong sabi mo? Pinalayas ko si Jess? Hindi ko siya pinapalayas, no? Pagkaklaro ko sa kanya. Yung kasi ang sabi niya sa mga kamag-anak natin. Walang awa mo daw siyang pinalayas kaya ayun, nagdesisyon na lang siyang bumalik doon sa probinsya ng papa niya. Kwento pa ni Gracia sa akin. Teka Gracia, lilinawin ko lang ha. Una sa lahat hindi ko pinalaya si Jess. Kahit na sakit siya ng ulo sa akin at black sheep, hindi ko siya pinalayas. Siyang nagkusang umalis dito sa bahay. Akala niya siguro pipigilan ko siya o di kaya luluhod pa ako sa kanya para wag lang siyang umalis. Ang kapal ng mukha niya, ang sabi ko. Ganun ba? Tanging nasabi ni Gracia sa akin. Samantala ay nagpatuloy naman ako sa pagbuhos ng sama ng loob. Yan naman kasi ang hirap sa inyo. Nagpapaniwala kayo sa adik na yon. Malaki ang galit niya sa akin kaya sinisiraan niya ako sa mga kamag-anak natin. Siya na nga ang sakit ng ulo, siya pa ang galit. Ay nako, bakit kasi sa dinami-rami ng pwedeng maging kapatid, bakit siya pa? Ay nako Monami, tama na. Kapatid mo pa rin yon kahit na pagbalik-balik ta rin mo man ang mundo. Pagpasensyahan mo na lang ha. Payo na lang sa akin ng pinsan ko. Naku Gracia, matagal ko nang pinagpasensyahan ang lalaking yon. Punong-puno na nga ako. Buti nga't nagkusa na siyang umalis. At least, natahimik na ang buhay ko. Pero humanda talaga sa akin ang Jess na yan. Hindi ko palalampasin ang totoong paninirang ginawa niya sa akin. Wika ko. Pagkatapos noon ay agad kong tinawagan si Jess para kumprontahin sa mga paninirang sinabi niya sa akin. Ang kapal ng mukha mong siraan ako sa mga kamag-anak natin? Sinabi mong pinalayas kita? Hindi ba ikaw naman ang kusang umalis dito sa bahay? Yun lang ba ang tinawag mo ha?
Sinayang mo ang oras ko, sabi ng aking kapatid sa kabilang linya. Ang kapal talaga ng mukha mo, Jess. Wala kang utang na loob. Pagkatapos kitang tulungan at paghirapan, eto lang ang igaganti mo sa akin. Anong klase kang tao? Kumpronta ko sa kanya. Alam mo ate, kung bakit ginagawa ko yun sa'yo? Nakakainis na kasi. Pakialamera ka, pati buhay ng iba ay pinapakialaman mo. Katwiran naman niya sa akin. Kaya ko lang ginagawa yun kasi ayaw kong mapahama ka. Kapatid kita eh. Yun naman ang katwiran ko sa kanya. Pwes, hindi ko kailangan ng concern mo. Pwede ba ate, tigilan mo na ako? Tila pagmamalaki pa niya sa akin. Eto Jess, subukan mo pang siraan ako sa mga kamag-anak natin. Kakalimutan kong kapatid kita. Ilalabas ko ang lahat ng mga baho mo, lalo na yung pagiging adik mo, pagbabanta ko sa kanya. Napupuno na kasi ako kaya ako na ang nagsabi noon. Sa palagay mo may maniniwala sa'yo? Tila ba naghahamon na siya sa akin? Huwag mo akong subukan Jess, kakalimutan ko talagang kapatid kita. Matapang na sagot ko sa kanya. Di kalimutan mo. Alam mo ate, kahit minsan, hindi kita itinuring na kapatid. Hindi dahil lang kay nanay kaya kita tinanggap noon. Pero ngayong wala na siya, hindi na ako makikipagplastikan pa sa'yo. Balik pa niya sa akin. Nanlumo naman ako sa aking narinig mula sa aking kapatid. Nayak ako kasi kahit na ano yatang gawin ko ay hindi na talaga kami magkakasundong dalawa. Jess, bakit ka ba ganyan sa akin ha? Ano bang kasalanan ko sa iyo? At ginagawa mo ito sa akin? Ginawa ko naman ang lahat para maging mabuting kapatid sa iyo. Sabi ko sa kanya. Pwede ba ate? Tigilan nyo na ang mga drama ninyo. Bumenta na yan. Pilosopong sagot pa niya sa akin. Sa puntong yon, nagdesisyon na akong magpakatatag. Sige, ito na siguro ang huli kong tawag sa iyo. Pero ito ang tatandaan mo Jess. Huwag ka sanang makaarma sa mga kalapastanganang ginawa mo sa akin. Bahala na sa iyo ang Diyos. Yon ang sabi ko sa kanya. Papadudot simula noon ay sinarado ko na ng tuluyan ang puso ko sa kapatid kong walang utang na loob. Nabalitaan ko na lamang na dinala siya noon sa rehab ng mga kamag-anak ng kanyang ama. At sa awa naman ng Diyos ay nabalitaan kong nagtagumpay naman yon. At tumigil na raw sa paggamit ng droga ang kapatid ko. Sa ngayon ay isa ng rider ng isang fast food chain si Jess. At may sarili na ring pamilya. Pero hindi pa rin kami nagkakabati hanggang ngayon dahil ayaw niyang mag-reach out sa akin. Para ba kasing nagmamalaki pa siya sa akin. Hinayaan ko na lamang siya papadudot at ipinagpasa Diyos ko na lamang siya. Samantala single pa rin ako hanggang ngayon at nag-iisa sa buhay. Pero ayos na rin kahit na tinutokso na ako ng ilang mga kaibigan na napag-iwanan na ako ng panahon. Nananatili lang akong positibo sa buhay. At umaasa na isang araw ay tuluyan na ring aasenso ang buhay ko. Papadudot, hanggang dito na lamang ang sulat ko. Maraming salamat kung mapipili po ninyo itong i-upload sa inyong YouTube channel. Muli, God bless and more power sa inyong istasyon. Lubos na nagpapasalamat, Monami. Nakakalungkot na malaman na hanggang ngayon ay may gap pa rin kayong magkapatid. Pero Monami, naniniwala ako na darating din ang panahon na magkakabati din kayo at marirealize ni Jess ang mga pagkakamali niya. Kung gusto mong magkabati kayong dalawa, itry mo na ikaw ang unang mag-reach out sa kanya. Baka kasi naghihintayan lang kayong dalawa kung sino ang mauuna. Ganon pa man ay wala namang masama kung ikaw ang magpakumbaba. Malay natin, baka gusto na rin ni Jess na mag-reach out sa iyo. Kaso'y nahihiya lamang siya sa iyo dahil sa dami ng pagkakamaling ginawa niya. Subukan mo Monami, wala namang mawawala sa iyo. Muli ay maraming salamat sa iyo Monami sa pagpapadala mo ng iyong liham dito sa Papadudod Stories YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong lahat. Huwag kalimutan na hanapin po ang kaistorya
horror YouTube channel para po yan sa araw-araw na upload ng mga nakakatakot na kwento. Ganon din ang Gian Gianna Vlogs na weekly po ninyong mapapanood ang aming mga personal vlogs. Maraming salamat po sa inyong lahat.